Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa Mandayehan Port sa Pasay Samar na ginagawang alternatibong ruta ng mga truck at kargamento sa gitna ng pagpapataw ng weight limit ng DPWH sa San Juanico Bridge. Narito ang pagronda ni Jen Manalo. Umaga nitong Miyerkules, June 11, nang bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mandayehan Port sa Pasay Samar. Sa kabila ng panakanakang pag-ambon, nakuha pa rin ni Pangulong Marcos na kausapin ng mga truck driver na ang iba ay ilang araw nang nakapila at naghihintay na maitawid ang kanilang mga kargamento mula Samar patungong Leyte. Ang mahabang pila ng mga truck patungo sa Pantalan ay resulta ng load limit na ipinataw ng Department of Public Works and Highways sa San Juanico Bridge na nagdudugtong sa dalawang probinsya. Paliwanag ng Pangulo, isinara ng DPWH ang tulay para sa mabibigat na sasakyan dahil sa mga nakitang pinsala sa istruktura nito. Noong ine-inspeksyon yung tulay para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. At sinabi kaagad ng mga engineer, isara natin ito dahil papagsak ito pagka minalas tayo. Bilang tugon sa weight limit sa San Juanico Bridge, nagtalaga ng mga alternatibong ruta ang Philippine Ports Authority patawid ng Samar at Leyte. Sa mga nagdaang pagpupulong ay iminungkahi ang paggamit sa Mandayehan Port na isang maliit na fish port na pinamamahalaan ng Pasay LGU. Halos 30 minuto lang kasi ang layo nito via Roro mula sa Tacloban Port sa Leyte. Kasalukuyan ay operasyonal na ang Pantalan at nakakapag-accommodate ng isang landing craft tank. Ang ginagawa namin ay ang kapalit itong Roro na ganito. Ito pang 30 na truck. May dadating na pang 40 trucks, meron pang 50 trucks. Tapos itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa. Para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ibig sabihin, kahit gabi, pwedeng tumawid. So that's our way of trying to mitigate the problem. Nakatakdang i-turnover ng LGU sa PPA ang Mandayehan Port para mas mapalawak at kayaning tumanggap ng mas maraming mga landing craft tank o LCT at Roro vessel. Ayon kay PPA General Manager Jason Tiago, 3 malalaking proyekto ang gagawin ng PPA sa nasabing Pantalan. Ito ang paglalagay ng navigational aids gaya ng mga boya, pagdredge o pagpapalalim sa daungan at mismong pagpapalawak sa pier. Matatandaang noong ika-8 ng Hunyo ay nauna nang nag-inspeksyon sa Mandayehan Port sina Transport Secretary Vince Dizon kasama si PPA GM Santiago kung saan siniguro ni Dizon sa mga trucker at port stakeholder na bibilisan nila ang pagtugon sa hamong dala ng weight limit sa San Juanico Bridge. Jen Manalo para sa PPA TV.